Yung pong ano pong mga informations lang po ba ang pwedeng ibigay po ng isang kandidato? Yung kanyang pangalan lang po ba, kanyang tirahan? Paano po ang kanyang mga medical certificate? Baka siya po ay may sakit, may kapansanan, o may lingering illness. Hindi po ba nire-require yon, or drug testing, etc. result, Attorney Elas, Mr. Chair? Mr. Chairman, Your Honors, if I may. As far as the candidates is concerned, pinopost namin sa website ang certificate of candidacy. But of course, yung mga sensitive informations, nire-redact namin in compliance sa Data Privacy Act. Okay. Kayo lang po, Mr. Chair, ang nakakita ng information? I mean, do you require medical certificate ng kandidato? Psychological, physical, ano pa ba? O kung may mga karamdaman siya na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino, meron po bang ganon? Mr. Chair, Your Honors, unang-una po sinubukan namin na i-require as far as the filing of the certificates of candidacy, yung drug testing. Unfortunately, natalo kami sa Supreme Court. Okay. Second po, as far as the medical status of the candidate, hindi namin nare-require po yun. Bakit po hindi nare-require? Hindi po ba ninyo naisip na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino 3 taon, siya po ay may sakit naman pala at masasayang lamang at magkakaroon na naman ng eleksyon, or baka naman tatagal na lang ang buhay niya at baka hindi po siya umabot sa kanyang proklamasyon. Bakit hindi po nire-require? Nasa batas po ba ng COMELEC po yun? Mr. Chair, Your Honors, tama po. Nasa batas po kung ano yung mga items na nire-require natin as far as the certificates of candidacy is concerned. Naka-itemize yun po under BP 881 kung ano yung mga items, ano ang ilalagay, ano ang isasubmit ng mga kandidato po for purposes of the certificates of candidacy. So hindi po kasama dyan yung tungkol po sa mga medical certificate? Your Honors, Mr. Chairman, tama po. Hindi kasama ang medical certificate po. Siguro, Mr. Chair, sa mga susunod nating pagdinig, dapat po nating himayin po itong batas na Freedom of Information. Importante po yan. Maghahalal po ang taong bayan ng kanilang magiging leader. Ay kung may sakit naman po pala, lalo na kung may sakit po ito sa ulo, sa utak, yun po ang problema ho dyan. Merong kapansanan, hindi po makita kaagad. Ayan, paano po yan? Hindi po ba? Lalo na siguro kung paano yan, kung ay sensitibo yung kanyang pwesto na tatakbuhan. At yung pala may diferensya po pala itong sa pag-iisip. Ano mangyayari? Kahiya-hiya po tayo. Lalo na po kung ito ay uupo bilang sa national position. Di po ba? Siguro, Mr. Chair, mahalaga po na tignan din natin at isama na po dyan sa Freedom of Information Bill ng COMELEC, or itong Freedom of Information, para i-require din po ng Commission on Elections na mga kandidato na tatakbo sa mga halalan. O sabihin na natin, sige, drug testing po kasi dahil sinabi ng Korte Suprema. Pero so far po, yung mga medical certificate po siguro. Hindi naman po sinasabi natin na meron tayong discrimination. Pero sinasabi ko lang po, yung capacity niya po, capability to run that office, di po ba? May kakayahan ba? Kayo na po mag-assess niyan sa COMELEC. May kakayahan ba itong kandidato na ito na mamuno, magpatakbo ng opisina na ito? Paano mo naman aasahan kung may krung-krung pala sa ulo yung kandidato na yun pag nanalo? Paano pa pababain ho yun? Nanalo na siya, di po ba? Siguro po, isa sa mga bagay po yan sa susunod na halalan. Meron pa naman tayong 3 taon. Siguro po, Mr. Chair, kailangan pag-aralan ng COMELEC na magsumite. Ako po isang ayon ng medical certificate, psychological, clearance. Di po ba? So, importante po yung psychological. Huwag na po yung medical. Siguro po, yung physical. Kasi baka may sakit nga po na cancer, wala tayong magagawa. Pero yung psychological po, importante. Para naman po hindi magkalat yung kandidato at hindi po kahiya-hiya
sa ika nga bumoto sa kanya. Mr. Chair, maraming salamat po. I will reserve my next question na lang po doon sa nabanggit po ng ni Senator Raffy tungkol po dito sa medyo nainis po tayo doon bakit hindi po kailangan bakit hindi po ibibigay yung impormasyon kinakailangan po, di po ba? Kung yung mga ordinaryong tao, kung yung media po binibigyan ninyo ng impormasyon, kami pa dito hindi ninyo bibigyan ng impormasyon. How fair is that? Media men are allowed to get information. Ako po yung nag-cover din naman po sa pulis. Pag may mga huli po, nakakuha po namin, binibigay po sa amin ng mga sarhento de mesa. How much more a senator of the republic asking for information kasi tinatanong niya, baka ito po'y gagamitin niya in aid of legislation. So how can you hide information? Kayo din sa DNR. How can you hide information from a legislator? Dapat bigyan ho ninyo, you cooperate kahit wala pa tayong, yan kasi sinasabi yun yung data privacy, data privacy. It is a lawmaker who's asking. Pwede palagay ho ninyo, papatayin namin yung tao na yun. No. The reason why we're asking questions, identity of suspects, kayo ho dyan sa DNR din, it is because we're going to use it to file a bill in aid of legislation. Hindi po para saktan yung tao na yan, patayin or what. Common sense lang ho yan. I'll reserve my next question. I'll give way to Senator Raffy, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Erwin. Senator Raffy, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Bagong sa question ko, yung FOI bill has been pending for 33 years. The first bill was filed in 1992. Sana maipasa na to, Mr. Chair. Maraming support ka makukuha sa mga colleagues mo dito sa Senado. Sana this time, during your term, under your watch, maipasa to at maraming support ka makukuha, and I guarantee you. Now, my question dito sa PNP, itong polisiya ninyo na hindi kayo magbibigay ng pangalan ng suspect or suspects na nahuli ninyo, in custody ninyo, unless ito ay ma-convict na sa korte. Mr. Chair, Honorable Senators, I'm Police Colonel Pablito Biasmod, the representative from the IDM, Your Honor. Ano pong pwesto niyo po sa PNP? Chief of the Crime Research and Analysis Center po. So you're the Sir. right person we should be talking to today. Sige, sir. Ano yung polisiya meron kayo sa PNP na pinagbabawal ang pag-release ng information about a suspect or certain suspects until such time that that person or persons are convicted in court? Yes, sir. Our stand on that, sir, is based on the FOI din po, sir. Nakalagay dito sa mga exemptions natin, sir, na pag yung subject or yung subject, sir, is for the aid of inquiry or legislation, sir, pwede ho tayo, sir, magbigay ng information, sir. Yung nakalagay lang doon, sir, is yung pag ang individual, sir, is nag-request ng information about the person, sir, na walang permiso doon sa subject po, sir. Hindi based doon sa FOI po, sir, is na hindi kami pwede magbigay, sir, ng personally identifiable information niya po, sir. Yung name nga po, sir, is kung walang permiso po, sir, sa subject po, sir. So ibig sabihin, halimbawa isang rapist na nahuli nyo at nakasuhan nyo na sa piskalya. So merong gustong malaman kung sino yung rapist na yan, baka yan din yung nag-rape sa kapitbahay namin. So sabihin nyo sa dilan, paalam mo na kay rapist kung papayag siya na yung kanyang pangalan maibulgar. Yun ang nakasaad po sa ano, sir, sa Is it your policy or nasa, kasi EO lang tayo ngayon, Mr. Chair, wala tayong bill pa, batas. So is policy nyo lang ba ito o ito'y nakapaloob sa executive order pertaining to data privacy? yes, O sir. gawa-gawa nyo lang to? Doon kami po nag-base sa ano, sir, sa FOI din nung nag-start yung FOI Saan? natin, sir. Saan? We have the manual po, sir. Kasi sige, while looking it sa manual, Opo, sir. manual ng EO o manual ninyo sa Philippine National? Ninyo. Then baguhin nyo yan, I'm telling you. Kasi
kapag halimbawa may nahuli ang PNP na high-profile criminal, believe me, believe you, nandiyan si Chief PNP, nandiyan yung NCRPO, lahat gusto magpasikat, tapos ipaparada pa sa kamkrame na naka-orange na uniform, press con and all. Kasi high profile para sumikat. Pero kapag yung mga malilit na kaso na hindi high profile, na hindi nila mapakinabangan at hindi sila pogi, hindi nila i-release. Kailan magpaalam muna dun sa suspect. Kasi, Colonel, once the case has been filed in court, that is already public record. FII. Diba? Kasi lahat ng mga kaso na naipafile na sa korte, open to the public na yan. So kapag na-file na ng kaso, ang kaso sa korte against any suspect, so libre na kayo na i-divulge yung pangalan ng suspect na yan without any brouhaha na kailangan pang i-press con, kailangan pang iharap sa media, etc. So change that policy, maybe. I agree with you kapag person of interest pa lamang, okay? You don't have to divulge the identity of that person kung person of interest kasi hindi pa tayo sure. Pero once the case has been filed in court for a certain suspect, then dapat yan ibigay na natin information sa publiko. Tama po, Colonel. Your Honor, Brigadier Tony Maralag po from DPCR. So actually, sir, yung questions po natin na actually we could provide. However po, dadaan po sa proseso, sir. Yun ang sinusunod po natin ngayon, sir, sa FOI. Define Sa proseso. manual po natin. Define proseso. Dadaan sa proseso. Anong klaseng proseso ang dadaanan? Ano explain mo lang, sir. Senator Rafi, nangyari din sa akin yan noong hinawakan ko din yung isang kaso na hiniring namin. Hiningi ko rin sa NBI. Yun din ang sinagot ng NBI. Same. Parang ano yata nila yan? Policy yata nila. Policy nila na dapat baguhin. Yes, sir. Pero, Mr. Chair, kapag ang isang kaso ay high profile at yan ay pinag-uusapan na ng buong bansa, believe me, believe you, wala nang data privacy na yan. Agad-agad ipipresente yan with all the press present at magsasabi na kung sino Poncio Pilato, o ito yung suspect natin, nahuli namin to kasi ganito, ganun doon. Tapos question and answer, sikat siya sa lahat ng dyaryo kinabukasan, sa lahat ng news organizations, primetime news. That's what I'm saying. Pero kapag yung mga kaso tulad niya, nag-request ako, na maliit na kaso, hindi naman sabihin na, hindi natin papakinabangan to, hindi tayo sisikat dito. Hindi namin ibibigay. So parang nagiging selective kayo sa PNP, Sir General. Sir, actually, sir, hindi po kami selective, sir. But however, we have to follow certain procedures na naka-anchored po to sa Executive Order number 2 ni dating Presidente Duterte po. So nandito po lahat yung proseso Sa po. Executive Order, what does it say? Na exempt, na sinasabing yung police ay hindi pwedeng magbigay ng information about a suspect until such time he or she is already convicted. Actually, sir, we could provide. However po, dadan po sa proseso. May Okay. request So po. wala May dyan sa request, iyo sir. na sinasabing hindi pwedeng ibigay yung pangalan ng suspect until na siya ay makonvict. Sir, Wala. pakibasa na lang po para madinig po namin. Wala, di ba? I'm sure wala. Pupusta ako ng isang basong tubig, wala. Wala, no? Wala, sir. Pero So, we could gumagawa- but we could provide the process, sir. Bakit? Ito, sir, meron kaming request dito, sir, na ibibigay sa request form. May request form po kasi dito, sir, na sinusunod po kami. So, this is manual that based solely on the executive order of the then President Duterte. So, nandito po lahat, sir, pati yung certain So limitations. pwede basta't may request form. Opo. Oh, I don't have any problem with that. Yes. Okay, kung yan ang sinasabi mong proseso, fine with me. But what is not fine with me is when you guys will tell us or anybody requesting info from you about a certain suspect, you'll say no because we have this policy na until such time that person is convicted in the court, then that's the only time
we can provide you the information you're asking. Yan yung pinapoint out ko dito. So baguhin nyo yung polisiya nyo yan. Okay lang na sige, sumulat ka in writing at ibibigay namin sa iyo. Pero meron naman tayong issue na naman dyan. Paano naman kung magbigay ng request ang isang tao para sa pangalan ng isang suspect, ipitin nyo, papaabutin nyo ng linggo, buwan. Actually, At sir, kung bakit paabutin ng buwan, it could be dahil mayaman siguro yung suspect. At yung suspect, boss, pag merienda lang dyan, ipitin mo na yung information. I'm just saying a scenario na could possibly happen. actually, Right? sir, we have the time namin, baka mabalik namin ang tarete, we have the 15 days po na sagutin. Dapat sagutin po namin within 15 days. No, dapat don't wait for Opo. 15 days. For me, within 24 hours. But for 15 days. Within, sir, within. Kaya nga, As within soon as 15 days. the information available Kung po, sir. kung ako dapat, kayo gagawa ka ng polisiya within 24 hours. Why wait? Kasi pwede yung isagad na 15 days. So, kaya nga, Sir, General, ano po yung position niyo sa PNP, General? Deputy PCR po ng Kamkrami po, sir. Okay. Actually, yes, sir. Of Community Relations. Do not wait for 15 days. Huwag niyo po isagad. Sana kung pwede, that's how we should work here in the government. Huwag yung pataganan, pahabaan ng pieces, pahabaan ng pasensya. Dapat pronto, kilos pronto. So, dapat within 24 hours. All you need to do lang kasi titingnan niyo ang pangalan sa blatter o itong suspect na ito. Kung ba nagbigay ng pangalan o Juan de la Cruz o sasabihin doon sa blatter Juan de la Cruz ano nangyari o tatawagan yung investigador ninyo. Sino itong suspect na nag-rape o halimbawa sa barangay so-and-so, ibinigay ng investigador. Wala pa 24 hours kaya nyo na provide yung information na yun. Why wait for Actually, sir, 50 we days? could provide immediately ang ano dito as manifested in our manual within 15 days, sir. So, No, then change that Opo, sir. manual. Change that. I'm telling you, change that manual. Kasi sigurado ako, isasagad nyo yan. Kuminsan mabaon pa sa limot. yes, we will take note on this po, sir. Yes, sir. Nagawa nga ng DNR, siyempre sa PNP hindi. Lalo sabi ko nga again, hindi naman lahat. Pwede naman ipitin yan. Kung nagbigay ng padulas o kay investigador, o di pwedeng ipitin yung pangalan na huwag i-divulge muna. So, Yes, Your Honor. change that from 15 days within 24 or 48 hours. Huwag nang paantayin pa yung taong bayan na nag-request. Come on. Yes, PNP Your kayo, Honor. police kayo, di ba? Military, di ba? Dapat nandun yung discipline, the essence of discipline. What is discipline? Agad-agad. Wala maraming salita. Gagawin agad. Action. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Now, so palitan niyo yan. Bakit magkaiba yung most wanted list ninyo sa NBI? Iba ang most wanted list ng PNP, iba ang most wanted list ng NBI. Criminal is criminal. Bakit parang magkakaiba? Di ba dapat universal, isa lang yan? Parang sa US, FBI most wanted, nandoon na lahat yung pinaka most wanted. Kahit saan ka pumuntang presinto doon, kahit saan stasyon ng police doon, agad terorista, nandoon na agad sila, most wanted. Pero dito sa inyo, PNP and NBI, magkaiba ang most wanted list. Why? Yes, sir. Yun sana siguro ang magandang ayusin din po, sir. Because as of now, sir, we have the different parameters, sir, on the identifying the most wanted person, What kind sir. of parameters do you use in the NBI and you use? What's the difference between you and the NBI? The parameters you're mentioning to us now. Yes, sir. For example, sir, we have based yung listahan ng most wanted namin, sir, on the how the offense or sa pagka-grave ng offense, sir, if the suspect yung operation niya, sir, is included wide area, notoriety of the suspect, sir, parang mga ganon, sir. Teka muna, kasi kayong dalawa is PNP and NBI, national kayo eh. Yes, sir. Philippine National Police, National Bureau of Investigation. Yes, Dapat, let's come up with a system or maybe talk to the DOJ yes, sir. and kayo dyan sa PNP na para isa na lang yung most wanted Sana, list sir. para hindi na magkalito-lituan. Yes, sir. And additional pala, sir, yung mga wanted persons namin, sir, are those mga criminal, sir, na hinandle ng ano, sir, ng solely of the police, sir. I agree with you. Opo, yes, Ang sir. pinag-usapan natin sa most wanted. Yes, sir. Kasi meron PNP most wanted list Luzon, most wanted list NCR. Dapat
meron yung most wanted na terorista. NBI at saka PNP pareho lang. Most wanted na scammer o most wanted na smuggler. Yes, sir. Mga ganun ba? And then the rest, after the most wanted, maglagay kay mga wanted din. Yes, Sa sir. ibang listahan from the NBI, okay lang sa amin yon. Yes, sir. Senator Raffy, parang ibig pong sabihin, sa Amerika po, di ba, kasi may homeland. Di ba, yung homeland, nasa ilalim niya yung FBI, nasa ilalim niya yung police. Parang, meron po bang ganun sa Pilipinas? Nagko-coordinate lahat po ng law enforcement. Meron po ba tayong ganun? Your Honor, Parang ganun po kasi yung pinupunto ni Senator Raffy. Parang hindi po kayo nagko-coordinate? Parang walang coordination? Pero meron tayong National Coordinating NICA agency or intelligence. So meron tayong NICA, Mr. Chair, at meron din tayong National Advisor for National Security. Your Honor, in addition po, tama po kayo dun, sir. Actually, sir, isang nakita namin ng... Or NSA. We have that National Security Agency. Opo, pero sa law enforcement po, kayo, meron ba kayong... Actually, aminin po namin na, Your Honor, isang gap po sa amin on the part of the PNP and the NBI. Sa part kasi ng AFP and PNP, we have the intel fusion. Pagdating sa wanted persons in relation to terrorism and communist terrorists, we have the intel fusion there, this JAPIC. Meron pong kaming JAPIC sa provincial level, regional level, area level, na kung saan po, sir, pinag-uusapan po namin yung mga identities pertaining to national security. So ang nakikita namin gap lang dito, sir, tama po kayo doon, na pagdating sa criminality po, kami-kami nag-uusap from station level hanggang sa taas. So gagawang station level ng top 10 wanted, tapos ito ay tinatawag po namin siya na RPIC. It's more on the police matters. So ang nakita namin ng gap pala dito, sir, is hindi namin kasama ang NBI because of the very fact na ibang agency po kasi. So pagdating sa criminality po, sinosolo po namin ang pag-handle o paggawa ng formulation ng list ng wanted persons. Yun po. So alam naman natin, sir, ang common denominator niya is warrant of arrest pa rin, wherein bumabaksak din ang warrant of arrest ng mga kriminal sa NBI din. So siguro, sir, we will take note on that. Maganda po yan, sir, and we will make, sir, a possible, we will make a recommendation po sa hierarchy namin na to have an intel fusion with the NBI pertaining po para magkaroon po tayo ng unison list ng wanted person po. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Meron pa ako isa suggestion naman po ito. Yung mga pulis ninyo na mga nakasuhan sa NAPOLCOM, sa Internal Affairs, would it be possible na magkaroon kayo ng website para i-post itong mga pulis na ito? Why? Well, pwedeng sabihin kasi data privacy. No, it should not be. Data privacy should not be considered here. Why? Para malaman ng mga tao na kung sino itong mga pulis na may kaso na tiwali, na malay mo baka sila rin merong kaso against this person na para maidagdag. Kasi I'll give you an example. A month or so ago, there was this colonel, I think name is Sapla. Ginagawa niya, naghahanap siya ng mga babae na may asawa. Dami niya na atang na biktima. In fact, pati yung mga kasamahan niya, buti nga hindi siya pinatay, inambush. Yung mga kasamahan niya na pulis din na may mga problema sa misis o yung misis nagkaproblema sa mister o mag-asawa nagkaproblema. In short, yung vulnerability ng babae pinagsamantala niya and sinusyota niya hanggang sa dumami. So isa lang muna ang nagsampa. And then later on siguro word of mouth hanggang sa nagkaroon marami na nagsampang kaso against him. So ang point ko dito ngayon, kung meron sana tayong database na para yung mga pulis na sinasampa ng reklamo na may reklamo against them, i-post nyo sa website nyo. Merong isang parte ng website ninyo
na nandoon yung mga pulis na kinakasuhan na legit yung kaso, hindi yung gawa-gawang kaso. Siyempre, ayoko naman yung gawa-gawa, masisira naman yung police. Nasa tingin ninyo, legit itong kaso after investigating, nakita nyo, medyo legit itong reklamo with all the pieces of evidence presented to the PNP, then i-post ninyo para malaman ng mga ibang tao na, uy, tama, hindi lang siya ang niloko niyan o ginawa ng kawalanghyan. Pati ako, ginawa ng kawalanghyan. Tapos sabihin, sa ibang probinsya, may mga police, mga scammer, hindi naman lahat. Alam mo, ng scam sa Tondo. Yung pala, later on, pag pinost niyan, sabihin ng mga taga Pasig o sabihin ng mga taga Caloocan o taga Davao, taga Cebu, uy, pati ako na scam niyan. So, sama-sama silang lahat, pupunta sa Kamkrame para magsampa din ng kaso. Yun yung pinapoinal ko dito. Ang siste kasi, Mr. Chair, ang pinakamasakit sa lahat ng pinakamasakit, wala nang sasakit pa. And I have experience pertaining to these cases na yung mga pulis na sampahan sa Napolcom, medyo grave yung mga kaso na sinampa sa kanila. Habang pending yung kaso sa Napolcom, napopromote pa yung loko. Diba? Amin nyo, totoo yun. May kaso ka na, mabigat yung kaso mo, napopromote pa. Nabibigyan pa ng medalya. Diba? So anyway, wala na sa freedom of information yung nakakasuhan na program. But anyway, kasama pa rin yan. So can you do that? Is that possible? Yung mga pulis ninyo, yung mga tiwali na nasampahan ng kaso, and then after having verified that the case being filed against them are legit, cases filed against them are legit, then post it sa website ninyo para malaman ng taong bayan kung sino-sino yung mga dapat iwasan o baka mamaya may kaso din sila against these people at they can come forward and file cases against them as well. Your Honor, Mr. Chair, actually, sir, strongly agree po kami sa panukalan niyo po. However, sir, we'll make this recommendation sa higher office po namin to the Napolcom para at least ipapakita po namin sa taong bayan, sir, na hindi namin tinotolerate ang kalokohan ng kapwa-pulis po namin. So, well taken po, sir, yung suggestion niyo po, sir. Strongly agree po ako dyan, sir. In as much as transparency is concerned, para at least malinisan naman natin ang hanay ng kapulisan and for the fact, sir, na dapat matuto kami sa kamalian po namin. Nakikita ng taong bayan so that yung mga trust nila sa amin, sir, hindi mawawala po. So, well taken po ng division concern po dito, sir, si Colonel Asmod will make the necessary documentation po at we'll make a strongly representation po sa mga commanders namin at iakyat po sa Napolcom because meron po kaming higher officer to determine po, sir, para ano po. Pero makakarating po, sir. Good. Maraming Thank you very much Yes, sir. for agreeing with me on that policy na I'm suggesting to you. Now, ito medyo segue ng konti. Also, pag-usapan niyo sa PNP kasama sa Napolcom na yung mga nakasuhan at yung kaso ay hindi naman basta-basta mabibigat, wag naman i-promote. Insulto yun adding insult to injury na para bang sinugatan may isang victim tapos nilagyan mo ng asin. Meron kasi ako mga kaso na inireklamo, pumunta sa akin and then pinoward ko sa Napolcom, so may kaso, pending yung kaso against that person being complained, and then malaman-laman after a year or so ng victim, the victim comes back to me and tells me na, sir, yung kinasuhan natin, na-promote pa po, sir. Dati po siya, captain, ngayon po, major na. Pangising-isi pa, Sabihin pa nung major, walang nagawa si Tulpo. Na-promote pa ako. Sarap batukan Di ba, sir? We will check on that po, sir. And as far as Kerel Supply is concerned po, sir, actually, I think... Seryoso ako muna. Dagdag ko, sir. seryoso ako. Think of it. Sana kung siya ay may kaso pending ang case niya sa Napolcom o sa korte for that matter, wag i-promote. I-pending yung kanyang promotion. Kasi insulto yun not only to the victim and the victim's family, but that's an insult also to the Filipino people. Lokohan. Gumawa ka ng kalokohan, nireklamo ka. Bastos ka, nireklamo ka, tapos ngayon na-promote ka pa. Anong gagawin nung gumawa ng kalokohan? Pangising-isi.
dahil naisahan niyang taong bayan. Do you follow me? Do you see the logic that I'm trying to point out here, sir, General? Think about it. Actually, sir, we have the policy 2 years, sir. Within the time prescription po na 2 years na pending ang case na wala pong nangyayari, pwede siyang ma-promote. However, sir, kung meron pang maghahabol, pwedeng kakasuhan ulit. Well, bakit Pwedeng ano po, pinending? Nandito ba yung Napolcom? Yes, sir. May policy kasi kami Where's the ngayon, sir, within Napolcom? 2 years Mr. po, Chair, sir. nandito? If this is service related po, sir. No, sometimes it's not service related. Simple complaint as alam mo, ng rape. Ay, Tulad wala na po yun, sir. Hindi namin talaga ipopromote po yun, sir. Because when you file the promotion po, sir, nandun mga No. specific, sir, na requirements for promotion to higher ano po, sir, No, post po, sir. meron. Rape. Sir, we Meron. will check that, sir. Kung Meron. may pangalan, sir, we will check, sir. Many years ago, meron pa yung nabaril niya. Yung isang victim. We will get the name, sir, after this sa inyo po, sir. Tapos We will sinabi check ng it, sir. police, self-defense. Pero maliwanag naman, hindi self-defense siya. Nag-discharge siya ng bala. Wala sa lugar, hindi sa tama. And yet, na-promote siya. Now, yeah, I see what you're saying. I can follow you na after 2 years, pag wala nangyari sa kaso, pwede siya ma-promote. Then may problema ang Napolcom. Dapat, bago mag 2 years na yan, wag siyang masusob na. Or, alisin mo na yung 2 years para ganahan yung Napolcom kasi pwede naman bayaran Napolcom eh. Kung halimbawa, mapera yung pulis kasi loko-loko nga, sangkot sa sindikato. Ibabayaran Napolcom, sir, ipending nyo yan. Sabi ng mga taga-Napolcom, hindi naman lahat. Sige, pending namin sa halagang magkano. O bigyan kita ng 1 million, sir, ipending nyo yan for 2 years, 3 years para ako'y ma-promote kasi due for promotion ako. Do you see what I'm saying? So that's something that you guys with the Napolcom should be discussing. It is a matter of importance really. Also national security na rin. Paano kung balasubas yung inireklamo at yung pala kakampi ng mga terorista. Na-promote pa siya. Magkakaroon pa siya ng high level of clearance. You follow me, sir? Your Honor, rest assured po, all your recommendations po, the division concerns sa the IDM, we will write you po, sir, kung ano maging feedback po namin sa action takers namin po, sir. Yeah, submit to Yes, the committee Yes, sir. Yes, sir. para mapag-aral ng committee na ito. Opo, sir. Opo. Ano yung maging sunod na hakbang namin. Opo, sir. Opo. Pero isa na lang, sir. Mr. Chair, andito ba yung DNR? Siguro next time, Mr. Chair, yung DNR kasi piko na ako dyan sa DNR na yan eh. Meron tayong tinatawag na ARTA na within a certain period of time, dapat, I think, 15 days. 15 days. Sa DNR, inaabot ng taon. Meron pa 3 years na, 4 years na, hindi binibigyan DNR. At sinasabi ng DNR, hindi raw pwede kasi hindi exempted yan sa FOI, Executive Order, data privacy raw. Pero wag ka, the reason why they're doing that is because may monetary consideration siguro. Kasi nga, doon po sa ECC application, nakalagay doon yung mga reasons why they're applying and anong location at marami pang iba na very important for the approval. So, masisilip mo doon kung alam mo NGO o mga isang grupo na nag-request dahil ayaw na yung pwesto ng isang mining company doon. So, doon sa ECC, may kita yon. Oh, ba't mo inaprubahan? Hindi pasado to sa ganito, hindi pasado sa ganon. Kaya iniipit ng DNR. So, gumawa ng polisiya ang DNR sarili para ma-circumvent yung pag-release ng information sa mga ECC applicants. Alam mo, sa mga reclamation point. O kung titignan mo yung mga ECC ng reclamation points dito, maraming violations yan. At hindi dapat nabigyan ng permit yan. Kung titignan mo ECC, kaso yung ECC permit nila, hindi ni-release ng DNR. Napakarami mga reclamation, napakarami mga dredging, napakarami pa mga environmental activities na nabigyan ng ECC ng DNR at kapag sinilip po yung ECC dapat hindi. Unfortunately, sinasabi ng DNR hindi namin ibibigay yung information sa ECC, private yan, data privacy, para makaiwas sila sa accountability. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Tulfo.